Hiwalay na kung hiwalay, pero wala lang daw sanang bastusan. Oh, yan po ang mensahe ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, dito sa mga Marcos. Na naalala pa niya na dati-rati daw, nagpupunta daw sa kanya sa Davao para ligawan siya, para makipagtandem. Dahil sabi daw ng mga Marcos, mga kababayan, etong magkapatid na Marcos na si BBM at si Amy Marcos na, Sara, help us, join us, dahil hindi namin kayang manalo ng nag-iisa. Kailangan ka namin, VP Sara, solid North and solid South. Tandem that is made from heaven. Oh, pinangakuan daw siya ng langit, mga kababayan. At napapayag naman daw si VP Inday Sara dahil anya, ayaw daw talaga niyang tumakbong presidente dati Ang tanging rason lang daw, mga kababayan, bakit pumayag siyang maging vice ay para sa continuity. Oh, gusto daw niya maipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang amang nasimulan, yung mga big ticket infrastructure na ngayon ay wala na. At sabi ni VP Inday, okay lang daw kung maghiwalay. Oh, wala nang unit team, pero wala lang sanang bastusan. Hindi na daw sumusunod sa batas etong mga bangag, mga kababayan. Panoorin po natin. Diyan kayo lahat, dito ako mag-isa. Ang hindi ko naggugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Hindi na talaga sila sumusunod sa batas. Hindi na sila sumusunod sa batas. Harassment nila. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin, Prime Minister. O, malinaw na sa atin, mga kababayan, ha? Si Sara na mismo ang nagkumpirma. Ang purpose ng bangag administration ito ay perpetuation of power. Maupo na dyan habang buhay. Kung matuloy yung niluluto nilang chacha, o nilulutong chacha. Kung hindi maluto yung chacha nila. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president. Kaya nga. Because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy. Marami po mga footages niyan, mga kababayan, nung niligawan pa nila si VP Sara. Binudol! Kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, yung dalawa, mga kababayan, si Amy at si BBM. Kuting na kuting pa sila dati. Maamong tupa. Dahil, hindi pala kuting, dahil hanggang ngayon kuting Maamong tupa pa sila dati, mga kababayan. Ngayon, ang huhudas na. Hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi na mismo ng mga Marcos, hindi sila mananalo kung hindi sila tutulungan ni Sara. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket project si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na mga big ticket project, mga kababayan. Tapos ang unang-una ng Chinugi, Ginorgor, ay yung Mindanao Railway System. Kauna-unahang railway system sa Mindanao, mga kababayan. Dati, pangako, ipagpatuloy natin yan. Tapos, yun ang unang Chinugi. Wala na lahat created. So, wala na daw lahat. Ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Kawalan ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, kung mawawala si VP Sara dyan sa pwesto. Na totoo lang. Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yun. Na lahat na! In-stop na, mga kababayan, di ba?
Okay? Walang infrastructure. Wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Nilagay lahat sa ayuda mga kababayan. Isipin nyo na lang ha, 1 trilyon na sa loob lamang ng 2 taon mga kababayan. Ang pinondo sa ayuda, 1 trilyon. Of course not. I do not regret running for vice president kasi imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Oo nga, di ba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as vice president, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Until masecure nila ang pwesto sa 2028 mga kababayan. Kaso lang no, wala pong winnable sila mga kababayan kaya nagbabalak ng Prime Minister charter change. Ano? Ngayon na! Ngayon na! Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Kung tatakbo ba daw siya sa 2028 mga kababayan? Diba? Namatay ako bukas. Wag naman. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027. Oh, malas daw yun mga kababayan eh. Yung advance kang mag-prepare. Dahil may mangyayaring parang malas. At fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. Correct. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat. Tripping mga kababayan ng bangag. Di ba ang ginawa nila kay Cathy Binag? Pinagtripan nila. Mga bangag daw mga kababayan. Ganon sila man trip. Ang ginawa nila kay Cathy Binag mga kababayan na tripping, ginagawa nila kay Sara ngayon. Kawawa si Sara, di ba? Pinagdiskitahan nila. Ganon mang trip ang mga taong ito mga kababayan. Kaya ganon na lang ang simpatya nitong si Cathy Binag kay VP Inday Sara. Politically and for power. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hahabulin pa rin, dahil threat. Nanalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Lalo na yun. Kita nyo nga. Kung si Robredo daw ang presidente naman mga kababayan, lalo na naman silang pag-iinitan. Mas malala pa. Doon, di ba? Tanggalin daw ang tanggalin ang pondo ni Sara, sabi ni Hontivirus. Patikim pa lang yan ha. So paano na lang kung si Lenny ang naging presidente? How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas. Hindi na sila sumusunod sa batas. Harassment nila. Harassment nila. Tatanggapin kung ano yung darating. Que sera. Que sera. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang, ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe. Buhay. Kundi Universe. pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa in politika, nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi Hiwalay na kung hiwalay. Walang problema kay Sara. hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo Walang problema sa kanya. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko naggugustuhan ay yung pambabastos. Pambabastos. Mga kababayan, huwag kayong bastos. Mga Marcos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Bastos, mga Marcos. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Naging vocal na po si VP Inday Sara at wala na po siyang patumpik-tumpik pa. Banat kung banat, VP Inday. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.